magsimula, magkakaroon muna tayo ng palatuntunin sa silid-aralan. Ang una ay tumahimik, pangalawa, makinig, pangatlo, tumingin, pang-apat, ilagay ang kamay sa hita. Ulitin natin. Una, tahimik. Sundan niyo ako. Una, tahimik. Pangalawa, makinig. Pangatlo, tumingin. Pang-apat, ilagay ang dalawang kamay sa hita. Ulitin natin. Una, tumingin. Pangalawa, makinig. Pangatlo, tumingin. Pang-apat, ilagay ang kamay sa hita. Sana masunod natin yan sa ating pagsasahan. Ang panahon ng Hapones, alam niyo ba ang Hapon ay matagal na talagang gustong-gusto nila na sakupin ang Pilipinas at maghari sa buong Asia. Kaya naman mas pinalakas nila ang kanilang hukong pandagat at ang kanilang mga sasakyan. Kaya naman dito nagkaroon ng pagsabot sa Pearl Harbor sa Hawaii. Noong ika-8 ng Disyembre ng taong 1940, ay pinanalakang binagsakan ng mga bomba ang Pearl Harbor sa Hawaii na pinatitigilan ng hukong dagat na Amerikano dahil din ang pagwasak ng maraming sasakyang pandagat. Alam niyo ba, pagkatapos ng nagbomba sa Pearl Harbor sa Hawaii, ang sinunod naman nila pinuntahan ay ang Pilipinas. Saan sa Pilipinas? Sa Maynila, kung saan mayroon itong pinakamalaking kampo ng mga sundalo Amerikano. Kaya bakit magaling na galing ang Hapones sa mga Amerikano? Bakit nga ba? Para mailigtas sila sa military, something na military. Tapos, pagkatapos sa Maynila, pumunta naman sa Bataan, kung saan nagkaroon ng Gabataan Death March. Ano naman meron sa Gabataan Death March? Ito naman yung pagpapalakad sa mga sundalong Amerikano at mga Pilipino, na kung saan mula sa Batangas papuntang Pampanga naglalakad sila. Wala silang pagkain o inuwi. Kaya naman kadalasan sa kanila ay mga namatay. At ang iba naman ay surviving dahil ang iniinom na lamang nila ay mga tubig sa imporhan. At kapag gusto naman nila magpahinga, doon naman sila bibigyan ng malupit na pagdago ng mga Hapones. So, ito yung picture o larawan sa Pearl Harbor sa Hawaii. Dito natin makikita na talaga ang pinaghandaan ng mga Hapones ang pagsabog sa Pearl Harbor. Ayon sa inilagala ng Chinese Map Coffee Law, na nagsimulang pinahila noong 1935 tapos nga sa 1945. So dito makikita natin ang 10 taong transisyon sa pananakop ng mga Hapones sa ating mga Pilipino. At dito mas lalong lumago o mas yumaman ang edukasyon mula sa unang baitang hanggang sa kolehiyo. Ngayon naman, lumago naman tayo sa paninikang Pilipino noong pananakop ng Hapones. Ano nga ba ang nagbigay aliw sa paninikang ng mga Pilipino? Sinahog ng mga Hapones ang Pilipinas noong 1941 at 1945. Sa pagsasabot na ito, tinatawag ang paninikang Pilipino. Ang lingguhang liwayway ay nilagay sa matiklik na pagmamatyag ng mga Hapones. Ano naman ang lingguhang liwayway? Ito ay isang magandang magazine na kung saan mayroon siyang mga nakapalogin tungkol sa pamumuhay ng mga tao, tradisyon, kultura. Diyan talaga ang mga nilalaman ng lingguhang liwayway. Ngayon, bakit nasa intensyon ng pagmamatyag ng mga Hapones? Dahil natatakot ang mga Hapones na maaaring ang mga nakalagay, ang mga nakalathala sa loob ng liwayway ay magsalungat sa pamamalangan o pagsakop ng mga Hapones. Nasa parang tayo Hapones. Ang sunod naman ay samantalang pinagbawal ng mga Hapones ang kahayatan at magazine gaya ng Tribune at Free Press. Ngayon, bakit ipinagbawal ng mga Hapones ang Tribune at Free Press sa panitikan? May nakakaalam ba
Tumbakan. Ginugundo. So, itong tatlong panunalan na ito naman talaga yung pinakasikat sa larangan ng panitikan noong panahon ng Kapunes. At dito, ang mga paksahe na ginagamit nila ay tungkol lamang sa pamumuhay ng mga tao, lahat ng mga nakapaloob sa isang komunidad mo, ano yung mga nangyayari. Ngayon, meron din tayong mga maikling kwento na nabigyan ng gantimpala. Ano yung una? Lupang tinubuan ni Narcisi Reyes. Ito, may kamalian dito. Ito ay Narcisco Reyes, hindi Narcisi Reyes. So, lupang tinubuan ni Narcisco Reyes, ito nakatanggap ng unang gantimpala. Ano naman ang nakapaloob sa kwento na ito? Ito yung isang nanay na kung saan nahirapan siyang itaguyod ang kanyang pamilya. Bakit kaya? Dahil sa pagkasakit ng kanyang asawa. Ayan. Pangalawa, ano naman yung nakatanggap ng pangalawang gantimpala? Uhaw ang tigang na lupa nila Wayway. Uhaw ang tigang na lupa ni Liwayway, AR0. So dito naman sa pangalawang gantimpala, ang nakapaloob dito ay suliranin din sa pamilya na kung saan ang anak ay uhaw sa pagmamahal ng kanyang magulang. So dito, hinahanap niya ang isang pamilya na kung saan sasabihan niya na sama na loob. Pangatlo, ano naman ito? Gonzales. So ito, ang NPM, ito si Nestor Vicente Madali Gonzales. Ulitin ko, Nestor Vicente Madali Gonzales. Ano naman nakapaloob dito? Ito ang positibong paksain na mga naisulat at nabigyan ng gantimpala na kung saan ipinakita at pinalathala dito ang mga ano naman nakalakal dito ay mga buhay sa probinsya. Dito makikita kung ano yung pagkakaiba ng buhay sa lungsod at buhay sa probinsya. Ayan ang tatlo, magbigyan ng gantimpala ng ngayon, meron din tayong mga katangian na dapat sinusunod. Ano ang una? Ano naman ang matindi? Pag sinabi natin matindi, ito ay mahinahon. Mahinahon. Dapat lahat ng mga isinasaan mo, dapat mahinahon ka lamang. Dahil pag hindi ka matindi, hindi ka din sumusunod sa sa mga katangian sa hanghang kasi kadalasan, bago ilathala ang iyong mga sinusulat, dumadaan muna ito sa mga Hapones, katulad ni Kenichi Ishikawa. Ngayon naman, pangalawa, ang mga pangyayaring magulang ngunit di malibot. Dapat hindi ka magpaligoy-ligoy, dapat diretso agad sa kung anong dapat na sasabihin mo. Ang mga kwento ay walang balangkas, ibig sabihin, malaya ang panunulat kung paano niya ipapahiwatig ang lahat ng gusto niya sabihin. Panglima, ang mga paraan ginagamit ay iba-iba. Dahil nga walang balangkas, walang estilo, sige, isulat niyo na lamang kahit hindi na sama. Ano number 5? Number 4. Ang pang-apat. Tingnan niyo na lamang. Ang pang-apat, ang mga paraan na ginagamit ay iba-iba. Pang-anim, ang pagkakaroon ng mga malawak na paningin ng mga manunulat ay bakas na bakas sa kanilang mga sinulat. Kadalasan sa mga sinusulat ng mga manunulat, ito ay likha sa kanilang kaisipan at kung ano yung mga nakikita niya sa kanyang kapaligiran. Pang-pito, ang mga pangungusap na ginamit ay kanya. Isang bagay na nagpapaganda sa mga ito. Hindi yan iti ha? Ito. Okay ba yun? Opo. May mga katanungan? Wala. Ano nga ulit yung una nating balatong ulit sa silid-aralan? Pangalawa? Makinig. Ilagay na lang sa hita. Okay. Hindi naman naalala pa. Ngayon naman ating pag-usapan sa gintong panahon. Bakit kaya sinabi sa panahon ng Hapones, ito daw ay gintong panahon? Bakit kaya? Matula.
dahil sa tula, dahil sa maikling kwento, at sa paggamit ng mga salitang wikang Pilipino. Dito kasi mas lalong umusbog. Kung makikita natin sa panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, ipinagbabawal ang pagbabasa ng mga wikang Pilipino. Kaya naman, dito sa panahon ng Hapones, nabigyan ito ng gintong panahon para sa mga manunulat na gumagamit ng wikang Pilipino. Kaya meron naman siyang katanungan. Bakit ang muling pagsilang sa sariling panitikan ay naganap pa sa loob ng panahon ng kalikaran? Bakit nga ba? Hindi natin may pagkakaila na ang panitikan ay sadyang mayaman na noon pa lamang. Bakit kaya mayaman ang panitikan noon pa lamang? Dahil sa mga sumangkop na mga panahon, katulad ng panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, na siya nagbigay, naglimpag din ng counting aliw sa atin sa panitikan. Masasabi rin ng mga pinalad ng Allen Ricas at nakakalagaroon ng isang pinunutulad ni Shinichi Ishikawa. Sino si Shinichi Ishikawa? Isa siyang taga-siwa o taga-suri. Ito din siya din yung naghahawak ng paglathala sa paglalahad ng panitikan. So sinabi ko na sa inyo kanina, siya yung sa gitna ng pagpapaluin ng mga Hapones, isa din siya sa mga taga-suri. Ibig sabihin, bago ilathala o bago yung pagsusulat o mga aklat, kwento, ganyan, dumadaan kay Shinichi Ishikawa para suriin kung ang lahat ba ng mga isinulat nyo sa mga paksain, katulad ng mga maikling kwento, ganyan, dito makikita kung kayo ba ay sumasalungat sa pamamalakad ng mga Hapones. Kasi dapat, Shinichi Ishikawa. So, dito makikita natin na dapat walang propaganda sa mga sinusulat mo. Dapat ito ay maaari lamang sa loob ng kultura. Kultura na mayroon sa isang komunidad. Nagkaroon din ng seminar classes na tinatawag na, anong tinatawag nun? Pasanayan ng mga manunulat. Pasanayan ng mga manunulat. Ito ang unang huling pasanayang sadyang inuukol ng mga manunulat na itinaguyod na isang pasalagad. Naging punang tagapanayam na ito ang walang kapantay na si Lope K. Santos. Now, sino nga ulit si Lope K. Santos? Managalayang Pilipino. Pwede din. At isa din siya, eksperto, no? At linguistika at ama ng paggagawa. Dahil dito, hindi din naman may pagkakailan na talaga namang naging puro talaga siya na puro din siya ng tagapanayam sa pasanay ng mga tunulat dahil isa din siya sa mga eksperto. May mga katanungan? Wala. Magsimula naman tayo sa tula. Itinatagpo sa Manila ang Dramatic Philippines si Francisco Saizig at ang mga nagtapos sa Ateneo de Manila tulad ni Narcisco Pimentel, Francisco Rodrigo, at Alberto Capillo. Sinikap ng Dramatic Philippines na patutuan ng panlasa ang mga tao sa pamamagitan ng pagtatakal ng mga mahuhusay sa dula sa Metropolitan Theater. Dito naman, alam niyo ba na noon, ay sa panahon ng Hapones, ipinagbawal ang sine o cinema. O, sinihan. Ayan, sa sinihan. Bakit nga ba? Dahil dito, ang gusto ng mga Hapones, ang paunlarin nila ay ang dula. Kaya naman halos lahat ng mga artista lumipat sa dula. So, itinatag ang Dramatic Philippines para mas lalong magkaroon ng magandang organisasyon sa dula. At ipakita sa Metropolitan Theater na talaga naman sikat sa Maynila. Ang dulang Tagalog ay nagtaghang pumagal o pamatigay ng konting aliw sa mga mayanan. Ang mga teatrong malalaki at maliliit ay nagsipaglabas ng mga dulang maigli. Pinalagyan ng mga tao ang mga pagtatanghal sa malalaking dulaan tulad ng Avenue, Live, Manila Grand Opera at iba pa. Tanghalang dati pinagalabasan ng mga tanyag ng pelikula at artista. Dito madalas ang pinapalabas ng mga pelikula at artista. Pero dahil
nila. Ang paksa ay tumutugon sa lahat ng hinihingi na isa, totohanan drama sapagkat nangingibabaw sa mga dulang sinulat noon ang init ng damdamin, katimtiman ng pagmamahal na anak, sa ina, ng ina sa anak, ng kasuya sa kasintahan at gayon din ang pagkilala sa tungkulin at ang pag-ibig ng inang bayan. So makikita natin katulad sa mga nabigyan ng gantimpala, tungkol siya sa masidiling damdamin sa pamilya, suliranin sa buong taong pamumuhay, pati na rin sa nakapaloob sa kapaligiran ng isang pamilya. Wala na yung katanungan? Wala. Wala na? Tumako naman tayo sa mga dula at manunalat. Ilan sa mga pangunahing nagtingning sa larangan ng dula ang may akdang Sino Ba Kayo? Julian C. Balmaceda. Ito ay tinanghal ng Dramatic Philippines sa Metropolitan Theater sa ilalim ng pagkamahal ng Narcisco Primited dahil sa anak ang palabas si Suwan, ang higante ng patay at inibina ng bayani. Ang huli ay habang sa dulang ng Nueva Rixen. Sino Ba Kayo? By Julian C. Balmaceda. Ito ay pag-iikot sa identidad na isang tao. So dito yung mga mapagpanggap na isang tao. So dito, ang hinahanap kung sino nga ba talaga. Sino ba kayo? Okay? Magets ka ba? May mga katanungan? Wala po. Sinulat ni Jose Maria Hernandez ang kasaysayan nilang may 3 yugto na Panday Pera. Ang mga dula ng panahon iyan ay nagkaroon ng pagkakataong may tangkal sa aming theater sa pangasiwa ni Roberto Galiana as a state theater sa pangasiwa ni Raon A. Estrella. Sa Panday Pira, ito naman yung nagbigay sa atin para magmulat tayo sa kaisipan. Ano ba yung mga pamumuhay doon? Ano ba yung pamumuhay doon? Pagpapanday. So yan, Panday Pira. Dito sa picture na to, pinagsama ang Panday Pira ay ang The Great Canyon of Sulaiman. So dito, ang inahan kasi noong unang panahon, may isang Pilipino na nakagawa ng first canyon, pinakaunang canyon dito sa Pilipinas, para sa panahon ng Amerikano. May katanungan? May katanungan? Wala po. Wala, nakikinig ba ang lahat? Opo. Nakikinig ba? Opo. Okay. Sumulat naman ng mga dulang panradyo, sina Jose Villapanganiban at Jose M. Fernandez. Tungkol sa mga pangkasaysayang pangyayari tulad ng utak habang panahon na itinapok ni Babini at ang anino ng labitan tungkol kay Rizal. So ito daw yung mga dulang panradyo. So hindi lang basta-basta mula sa itinatanghal sa isang teatro, meron din tayong panradyo. Talaga naman sumikat. Ang nabigay at sa mga at sa mga Dramatic Philippines, nagtanghal din ang iba't ibang dula ni Wilfredo M. Guerrero sa Metropolitan Theater. Sa pagkakatanda ko sa Metropolitan Theater, kadalasan din sa mga playback ngayon, no? Isa din sila sa mga lokasyon na ginaganap sa mga concert. Katulad sa G-Friend, no? Sa G-Friend, dyan talaga. So, Sa Twice. Iba din sa concert ng Blackpink, Twice. Sa arena talaga siya, pero dito sa Metropolitan Theater, pwede din pala mo. Di siya concert parang fan-signing ata. Small event. One-hit. Sina Claudio Del Mundo at Mateo Cruz Fernando ay nagkakala ng isang dula sa liwayway ang Bulaga. ika-23 ng Pebrero, 1943. Nagkala rin ang San Juan Abacani, Alfredo Pacifico Lopez, ang dulang sa pula sa puti ni Francisco So Rodrigo ay tinakay noong panahon ng Hapon. Sa pula sa puti, ito na yung sa manok, tama. Ito ay may isang lalaki na kung saan hindi niya matigil ang pagsabog. Kahit tumatalo siya o kanya, kasi iniisip niya, swertihan lamang ang pagkakapanalo. Dahil sa swerte na nasa utak niya, sa swerte na ko ganyan. Kahit matalo, porsigido pa rin siya,
sako kahit nasa lumubi. So, kaya yung isa sa mga paksain ng mga dula sa panahon ng may iyon lamang sa aking birthday. Maraming salamat sa inyo. Post live, post live. Magandang hapon sa inyong lahat. So, ang ating patakdaan ngayon, so ano nga ba, alam niyo ba kung ano ang patakdaan? Hindi! Okay, Miss Shelo, ano nga yung patakdaan? Ang patatay ay So, ang patakdaan ay isang matalinghagang salita kung saan ito ay nangangahulugang agenda. So, ako nga po pala ang inyong konferensyante. Miss May, ano nga po pala yung konferensyante? Reporter po or Taga-talakay. So ako nga po pala ang inyong konferensyante, Charles Nancy Cagalla. So simulan muna natin sa tula. Ang tatlong uri ng tula ang gumaganap noong panahon ng Hapon. Karaniwang anyo. So ito yung tula, may mga tiyak na sukat at tiyak na sukat, tugma. Kagaya na lamang ng haiku. Malayang talunturan, kagaya ng tulang isinusulat ni Kuya Charles kung saan ito ay walang tiyak na sukat o mahahabang tula. At tanaga kung saan ang tanaga ay pinupuo ng apat na taluntod o apat na stanza na may pipitong panwin. So, nobela. Walang gaanong nobela na isulat noong panahon ng Hapon. Marahil ang naging dahilan ng kakauntian ng mga nobelang nalabhanan ng panahon ngayon ay ang kakapusan ng papel. Ang ilan sa mga nobelang nabanggit ay kapira-pirasong na ilakhala sa liwayway na ginamitan ng napakaliit na tipo-tipo, isang malinaw na tanda ng paghahangad na habaan ang mailalagay sa bawat tabas ng magazine. So ano nga po pala yung liwayway? So ito ay magazine noong. So, di ba na, kagaya ngayon, ang ginagawa natin sa ating mga handouts ay mas pinapaliit natin yung mga titik upang mas mahaba o mas mataas ang ating maisulat at para na rin makatipid sa papel. So, yun yung ginawa nila noong panahon ng Hapon dahil sila ay kulang sa papel. So, ang nobela ni Jose Esperanza Cruz na Tatlong Maria ay isa sa mga nobela na naisapilisula noong panahon ng Hapon. So, ang Tatlong Maria, ito ay Maria yung, sa handout is Mara, makikorect na lang. Tatlong Mara. Tatlong Maria yun. Sina Maria Esperanza, Maria Fe, at Maria Caridad, kung saan sila ay magkakapatid sa ama. So, ang taksa ay tungkol sa pag-iibigan ni Maria Caridad at Andres. Tapos yung magkakapatid, sina Maria Fe at Maria Esperanza at Maria Caridad. So, ang paksa kasi dito ay parang ang pagkakaiba ng paninirahan sa lungsod at sanayan kung saan naninirahan sa lungsod at nag-aaliwaliw lamang sina Maria Fe at Maria Caridad at sanayon naman si Maria Fe at Maria Esperanza at sanayon naman si Maria Caridad. Kung saan namuhay siya ng masaya at masagana. So, ang mensahe kasi nakatabol sa nobela ay ang pagtuliksa ng uri ng pamumuhay na pinaparanas ng mga Amerikano kasi upang ang mga salitang ginamit sa nobela ay yung mga matataling hagap kung saan ito ay hindi madaling maintindihan ng mga ordinaryong mababasa lamang. Tapos, so, makalipas kasi yung ilang taon, parang wala nang pera sina Maria Fe at Maria Esperanza kung kaya't bumalik sila sa nayon at parang humingi ng tawad kay Maria Caridad. So, tapos pinatawad naman sila noon.
makalipas ang ilang taon ay nanganak si Maria Caridad sa isang masiglang isang masiglang bata. Kung saan siya, ito ay ipinanganak noong araw ng pagtatag ng ikalawang Republika na sumasagisag sa isang panibago at masiglang hinaharap para sa mga Pilipino sa ilalim ng pagpapatnubay ng mga Hapones sa pananakop ng mga Amerikano. So, kaya ginawang parang matadaling haga ang mga salita noong sa nobelang ito ay upang ito ay hindi madaling maintindihan ng mga Amerikano, madaling maintindihan ng mga Amerikano. So parang ang moral story, ang aral dito ay hindi natin dapat parang mas tangkilikin ang pamumuhay ng ibang lugar o ng maka-Amerikano or mala-Amerikano. So, sumulat din ng nobela sina Jose Gervacio Santiago na sa lunggo ng pangarap at magandang sinagan. Pamela ni Adriano P. Laudico at tubo ang bituin ni Isidro Danada Castillo. So, tumako naman tayo sa Sanaysay. So, kapag sinasabi natin Sanaysay, ito ay ang personal na puro-puro ng sumulat nito. Diba? So, ang Sanaysay ay pinagtangkaang kaunlarin noong panahon ng Hapon na si Kenichi Ishikawa. Nagbigay siya ng mga halimbawa ng pagsulat ng Sanaysay sa Tagalog. So sa Tagalog talaga yung parang opisyal na wika na ginamit noon sa panahon ng Hapones. So ito ay hindi talaga maintindihan, hindi madaling maintindihan ng mga Amerikano. So, nagbigay din si Kenichi Ishikawa ng mga halimbawa ng pagsulat ng Sanaysay sa Tagalog na sinimulan niya Maria Luisa Lopez, Lina Flor, Emilio Agustin at iba pa. So, sina Emiliano Pineda, Florencio Garcia, Mario Mababangulan, Ocadoro Tencia, nagsipagsulat din ng mga Sanaysay o nagsipagsulat din sila ng kanilang mga personal na puro-puro, lalong-lalo na tungkol sa ating bansa o sa ating bayan. Ang ilang Sanaysay na nailathala ng liwayway na karapat-dapat banggitin ay ang mga sinulat nila Teodoro A. Agoncillo, kung saan si Teodoro A. Agoncillo ay sumulat ng kanyang personal na puro-puro tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, sa The Revolt of the Masses, The Story of the Bonifacian Revolution, Philippines, the Crisis of the Republic, Philippine History, and the History of the Filipino People. So, yan, ito ang mga ilan lamang sa mga isinulat ni Teodoro A. Agoncillo tungkol sa kanyang personal na puro-puro tungkol sa ating bansa. Pura Santillan Castres na kauna-unahang Pilipina na nakilala sa pagsusulat ng wikang Ingles. So, ang isinulat ni Pura Santillan Castres Philippine Prose and Poetry, The Woman Characters in Legal Novel, kung saan nakilala doon yung mga babaeng tauhan sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. At The Woman Sense, kung saan ito ay naglalaman ng kanyang mga sanaysay, iba pang mga sanaysay. Alejandro G. Abadilla, kung saan siya ay ang ating ama ng makabagong panulaang Tagalog. So, sinulat niya na pinakamagandang ay ang Apo ang Daigdig at mayroon din siyang mga maikling nobela banat na isulat. At Felipe P. De Leon or Felipe Padilla de Leon. So, ito ay isang kamansang alagad ng sining sa musika. So, sinulat niya, parang nagsulat siya ng sanaysay through sa pamamagitan ng musika. So, isang musikal na konduktor, scholar at kilalang pambayang kompositor na sinikap ay nakita ang kultura na identidad ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang mga komposisyon. So kung sila ni Teodoro Agoncillo o sa Santillan Castres ay sumulat ng sanaysay sa papel lamang, si Felipe P. De Leon ay sumulat ng sanaysay sa pamamagitan ng musika. Ang maikling
kwento, tula, nobela at salaysay na nalakhala noong panahon ng Hapones ay karaniwang may damdaming makabayan, ngunit ito hindi tumilang ang mga manunulat. So, kung mapapansin nyo, ang mga nobela o mga salaysay, ito ay may mga matatalinhagang salita or may mga nakapaloob na mensahe sa kanilang mga isinusulat. Mapapansin din dito sa mga pamagay na kanilang inilapat sa mga kata. Mahigpit man ang mga pananakot sa pagsusulit hindi sa paksa at mga pananalitang ginamit, ay ibig din ng mga manunulat ay manatili sa mga magitan ng katalinhaga o dito nilang pamamaraan. So, kahit na parang pinagbabawalan silang sumulat ay sumulat pa rin sila sa pamamagitan ng matalinhagang salita upang hindi sila hulihin at maipalagala pa rin nila kung ano nga ba ang mga nangyayari sa Pilipinas noong panahon ng Hapon. Maraming salamat.